Mama Discarding Nanay. Sisimulan natin ang ating araw. Meron po tayong munting negosyong sinimulan. Sa harap po ng aming bahay, meron po kaming salon or parlor. Meron din po tayong ukay-ukay. Kami po ay 15 years sa salon, kaya napag-desisyonan po namin mag-asawa na mag-open po ng sarili salon since marami na rin naman kaming customer. Ayan. Yung ukay-ukay po namin na yan, pinapasok po namin yan tuwing gabi dahil po may gate po kami dito sa harapan at medyo malawak-lawak din naman yung harapan ng bahay, kaya pinapasok namin yan sa loob ng salon. Tuwing umaga nililinis po yung shop kasi po yung mga pinagpitan po namin sa gabi ay hindi po namin yan nililinis. Parang yung swerte nandun pa rin kinabukasan. Yan, simula natin yung paglilinis, maglalagay na tayo ng mga ilaw. At yung ating po camera, hindi na natin napansin na nakababa na yan. Dahil busy ang lola sa kakalinis. Ayan. Oops! Yan, nasipat na rin niya. Ayan, inaayos po natin yung mga damit. Hindi po pala bukan na yung linisin. Yung maukay-ukay po ba, yung salon pa. Napakahirap maging nanay. Pwede mo lang takluin yung katawan mo. Pero magkakaroon na po tayo ng trabaho kung pa isang call center agent. So, meron po kami sideline sa salon since marami naman kami customer. Mga customer namin po ayaw ko pagawa sa iba. Kaya pag-desisyon na namin gumawa ng pwesto kasi nakakahiya naman na kung tuwad-tuwad sila dyan pag kailangan ng banlawan. At dahil sarili naman namin yung harapan, so yan, nilagay na rin kami ng ukay-ukay. Makadagdag mo lang sa income, kailangan mag-isip ng maraming parahan. Doble ng kita. Ayan, nakalabas na po yung ating mga paninda dyan. Mura-mura lang po yan. Ayan po yung aking anak. Yan, aking anak na pogi-pogi, nag-iisang anak. Yan, at yan po ang aming